ang Rusya ay gumagawa na naman ng kalokohan. Ang mga fighter jet nito ay tila hindi talaga mapigilang pumasok sa mga airspace na hindi naman nila teritoryo, lalo na sa rehiyon ng Baltic. Paulit-ulit, ang mga jet na iyon ay lumilipad ng walang abiso, nilalabag ang airspace ng ibang bansa, habang may mga lihim na misyon para sa kung anong layunin ng kanilang bansa. Pero sa pagkakataong ito, nakaharap sa alanganin ang mga jet ng Rusya. Dalawang Italianong F-35 ang sumabat sa Su-24 at Su-27 ng Russia sa NATO airspace. Ano ang susunod na mangyayari? Iyan ang tanong sa labi ng lahat. Noong Agosto 13, iniulat ng United 24 Media na dalawang Italianong F-35 ang agad sinalubong ang dalawang Russian fighter jets sa airspace kung saan hindi sila dapat naroroon. Hindi mula sa Italia nag-take off ang mga jet. Galing sila sa Amari Air Base sa Estonia para salubungin ang Russian jets na sumakop sa Baltic airspace. Bahagi ang misyon ng air policing ng NATO. Natatalakayin pa sa video. Ayon sa Army recognition, unang beses ginamit ng Italia ang F-35 sa Baltic Theater. At ito ay kasunod ng ilang araw bago nito, kung saan napilitan ang mga Hungarian Gripen jets na lumipad upang harapin ang banta mula sa Russia. Dalawang ganitong insidente sa loob lamang ng ilang araw ay nagpapakita na ang Russia ay nagiging mas matapang o marahil mas padalos-dalos sa kanilang mga tangkang takutin ang mga Baltic states at ang buong NATO. Ito ay isang paglala. Ang Russia ay nagsasagawa ng mga maniobrang panghimpapawid upang subukan at guluhin ang mga puwersa ng NATO. At ang tugon ng NATO ay akma sa ginawa. Ngayon, kung iniisip mong pinabagsak mula sa himpapawid ang mga Russian jet, hindi iyon ang nangyari dito. Mas matalino ang NATO kaysa doon. Hindi sila magdedeklara ng digmaan sa Russia dahil lang sa mga jet sa himpapawid ng alyansa. Pero hindi rin dapat palampasin ang lantad na paglabag ng Russia sa pandaigdigang batas. Ayon sa Army recognition, lumilipad ang Russian jets ng walang transponders o flight plans. Pareho itong sinadyang pagpapalabas. Ang kawalan ng flight plans ay nagsisiguro na walang makakaalam ng eksakto kung ano ang ginagawa ng mga jet kung sakaling mag-crash land o makuha ng ibang bansa ang alinman sa mga ito. Ang mga transponder ay elektronikong gamit na tumutulong sa air traffic controller, makita at subaybayan ang eroplano sa kanilang airspace. Malinaw kung bakit walang transponder ang mga Russian jet. Gusto nilang lumipad ng hindi napapansin, pero nabigo sila. Ang Italian F-35 na sumalubong sa Russian jet ay bahagi ng Quick Reaction Alert ng Estonian Amari Base, ayon sa Army recognition. Ayon sa Forces News, ang Quick Reaction Alert ay isang estado ng kahandaan at paraan ng operasyon ng air defense na laging pinananatili ng mga kaalyado ng NATO. Ang mga jet ng NATO na gumagana sa ilalim ng Quick Reaction Alert ay may mga crew na naka-standby 24 na oras sa isang araw, handang lumipad anumang oras bilang unang linya ng depensa laban sa paparating na banta. Ibig sabihin nito, madaling mangyari na ang mga jet na ito ay sumasalakay sa mga target na aktibong nagtatangkang manakit sa teritoryo ng NATO. Hindi iyon nangyari noong Agosto 13. Lumipad ang mga Italianong F-35 at nilapitan ang mga Russian fighter jet sa ere. Alam nilang nabisto na sila. Kaya ginawa ng mga piloto ng Russia ang palagi nilang ginagawa sa ganitong mga sitwasyon. Tumakas sila pabalik sa himpapawid ng Russia. Sa kasamaang palad, hindi alam kung gaano katagal nagpalipad-lipad ang mga jet ng Russia sa paligid ng Estonia o kung ano ang posibleng nalaman nila bago sila narating ng mga F-35. Malinaw ang tanong, ano ang mangyayari kung lumampas pa sa pagharang ang mga F-35 ng Italia laban sa mga jet ng Russia? Masamang balita sana ito para sa Russia kung pagbabasihan ang mga espesipikasyon ng F-35. Ang F-35, gawa sa Estados Unidos, ay ikalimang henerasyong eroplano na papalit sa F-16 at A-10 Thunderbolt ng Amerika, ayon sa United States Air Force. Mabilis ito, mahirap matukoy, at dinisenyo na may pinahusay na kakayahang mabuhay habang nagsisilbing multi-role na fighter.
Kayang makalikha ng makina ng F-35 ng 43,000 libra ng thrust na nagpapahintulot sa jet na maabot ang pinakamataas na bilis na Mach 16. Hindi rin problema ang saklaw dahil kayang lumipad ng F-35 ng higit sa 1,350 milya bago kailanganing mag-refuel. Kung may mga aerial tanker na nakapuwesto sa kanilang rutang dadaanan, maaaring manatili ang mga jet na ito sa ere ng walang hanggan. O kahit gaano katagal na mayroong gasolina ang mga tanker na maipapasa sa kanila. Ang F-35 ay may flight ceiling na 50,000 talampakan at maaaring lagyan ng iba't ibang uri ng mga bala depende sa misyon na kailangan nilang gawin. Kabilang sa mga sandatang ito ang M6A2 Balkan Cannon, isang 6 na baril na 20mm rotary gun na kayang magpaputok ng 6,000 bala kada minuto, bagaman karaniwan ay 180 bala lang ang dala ng isang jet. Kung hindi sapat ang kanyon, maaaring magdala ang F-35 ng iba't ibang uri ng mga misail. Kabilang ang Air Intercept Missile, 120 AMRAM, Air Intercept Missile, SHAM-X Sidewinder, at Guided Bomb Unit, 31 Joint Direct Attack Munitions. Ang huli ay mainam para sa mga target sa lupa dahil ang Joint Direct Attack Munition ay parang mga pakpak na ikinakabit sa mga ordinaryong bomba na nagbibigay daan para maihatid ang matinding puwersa ng pagsabog sa isang target. Mas angkop ang AMRAM at Sidewinder sa pagpabagsak ng ibang jet sa himpapawid. Walang jet na ipinadala ng Russia sa NATO noong Agosto 13 ang maikukumpara sa F-35. Ang Su-24 Fencer Sukhoi ay isang frontline attack at interdictor jet na nagsimulang gamitin noong 1975. Ibig sabihin, isa itong jet mula pa noong panahon ng Soviet. Maaaring ang piloto ng Russia ay gumagamit ng Su-24M, isang upgraded na eroplano mula 1983. Kahit ano paman, mas matanda talaga ang Su-24 kaysa sa F-35, gaya ng pinapakita ng pagkakaklasipika nito bilang isang ika-4 na henerasyon na fighter. Katamtaman ang specs ng Su-24 bilang ika-4 na henerasyon na jet. Maaabot nito ang bilis na Mach ay pero 0.6 Mach ang lamang ng F-35. Ibig sabihin, hindi makakatakas ang Su-24 sa isang dogfight. Hindi rin maikukumpara ang 600 at 52 milyang abot ng jet sa F-35. Kayang habulin ng F-35 pilot ang Su-24 manatili sa labas ng armas nito at pilitin itong maubusan ng gasolina para mapilitang umalis sa combat zone. Pagdating sa mga ARP, kayang magdala ng Su-24 ng mga nuklear na hindi naman gaanong magagamit sa direktang labanan laban sa F-35. Kasama na rin ang VIMPOL-R-60 infrared homing air-to-air missiles at KH-23 guided missiles. Isang maayos na set ng armas. Hindi ito mahalaga kapag ang Su-24 ay kaharap ang mas mabilis, mas malakas na fighter jet na alam ang lokasyon nito. Hindi rin maganda ang lagay ng Su-27. Ang Su-27, isang ika-4 na henerasyong jet, ay ginamit noong 1984 at itinuturing na tagapagbukas ng landas noon. Ayon sa Army recognition, nakamit ng jet ang mahigit 40 pandaigdigang record na may kaugnayan sa bilis ng paglipad at taas ng pag-angat nito. Pero ang mga record na iyon ay matagal na. Sa kabila nito, kayang umabot ng jet sa Mach 2 na mas mabilis kaysa sa F-35 at may mas mataas na saklaw na 2,173 milya. Ang 30mm na kanyon nito ay matinding katunggaliriin ng 20mm na baril ng F-35 dagdag pa rito. Mas nagiging banta sa himpapawid ang jet kumpara sa Su-24 dahil sa VIMPEL R-73 at R-27 air-to-air missile. Ang Su-27 lang sa Russia ang pwedeng tumapat sa F-35. Ayon sa Key Aero, liksi ng jet ay sapat para maging katunggali ng ilang 5th generation fighter. Dahil dito, mukhang kaya nitong tapatan ang F-35 pero hindi naman talaga. Tulad ng binigyang diin ng national interest sa isang artikulo noong Pebrero 2000 at 24, hindi talaga kayang tapatan ng Su-27 ang F-35 kahit pa maganda ang mga specs nito sa papel. Dagdag pa ng Aero Corner, binibigyan ng stealth capabilities ng F-35
ng malaking kalamangan ito laban sa Su-27. Oo, maaaring mas mabilis at mas malayo ang mararating ng Russian jet. Pero dahil sa mababang profile ng katawan ng F-35 at mga materyales na kayang sumipsip ng radar signals, posible itong makalapit ng hindi namamalayan ng Russian jet sa isang totoong labanan sa himpapawid. Hindi iyon nangyari noong Agosto 13 dahil gusto ng NATO na ipakita sa Russia na kaya nitong makita ang bawat galaw ng mga jet nito. Kung totoong labanan ito ng mga eroplano, hindi nga ito matatawag na totoong sagupaan. Ang F-35 ay makakalapit ng hindi namamalayan at ni ang Su-24 o Su-27 ay hindi malalaman ito hanggang sa may mga misil nang papalapit sa kanila. Marahil ang Army recognition ang pinakamagandang naglahad nito sa kanilang ulat tungkol sa insidente ng Russian jet. Ang Italianong F-35 Lightning II ay nag-aalok ng isang henerasyong pagtalon sa kakayahan dahil sa stealth profile, advanced radar at sensors. At network data sharing, kaya nitong matukoy at subaybayan ang maraming banta bago mapansin ng kalaban. Ang henerasyong pagtalon na iyon ang nagiging malaking kaibahan. Maganda ang mga jet ng Rusya noong panahon nila. Pero ang F-35 ay mahusay para sa panahon ngayon. Sila ang mahalagang bahagi ng NATO Air Policing Mission na nabanggit sa video. Binanggit ng United Kingdom Defense Journal na nilinaw ito ng NATO nang maglabas sila ng pahayag tungkol sa pagharang sa jet ng Rusya. Ayon sa journal, tinalakay ng NATO kung paano idinisenyo ang air policing mission para protektahan ang himpapawid ng alyansa at maging katiyakan para sa NATO members na walang fighter jets tulad ng Estonia. Noong Agosto 13 mabilis tumugon ang misyon sa posibleng banta. Ayon sa United Kingdom Defense Journal, depensibo lang ang air policing mission kaya walang missile na pinaputok sa mga Russian jet. Nagbigay pa ng ilang detalye ang NATO mismo na binanggit na ang air policing mission ay hindi isang bagong konsepto. Nilikha ito noong 1960, isa sa kasagsagan ng Cold War bilang panangga at panakot. Hindi nagbago ang layuning iyon, gaya ng nakita noong Agosto 13. Inilalatag din ng NATO ang mga tungkulin ng misyon na lampas pa sa pagharap sa mga Russian na jet fighter na lumalabag sa international na batas. Ang pagbabantay sa integridad ng himpapawid ay isang permanenteng tungkulin sa panahon ng kapayapaan na nagbibigay ambag sa kolektibong depensa ng NATO. Ayon sa NATO, isa itong malinaw na palatandaan ng pagkakaisa, pagbabahagi ng responsibilidad at pagkakapit-bisig sa buong alyansa. Bukod pa rito, ang mga puwersa ng NATO para sa pagbabantay sa himpapawid ay nagbibigay din ng suporta sa mga sibilyang eroplano na nasa panganib, tulad ng kapag nawalan sila ng komunikasyon sa air traffic control. Sa madaling sabi, ang pagharap ng dalawang Italianong F-35 sa Russian Su-24 at Su-27 ay eksaktong layunin ng air patrol mission. At kapag hindi iyon ang ginagawa, maaaring makinabang ang mga sibilyang eroplano mula sa kakayahan ng misyon na mabilis tumugon sa mga isyung natutukoy sa himpapawid. Ayos lang naman lahat yan. Pero ang totoong tanong na kailangang sagutin ngayon ay kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagpasok ng mga jet ng Rusya sa himpapawid ng NATO. Nagtanong ang The Economic Times kung magsisimula na ba ang ikatlong digmaang pandaigdig. Sumigaw ang kanilang headline sa ulat tungkol sa insidente. Walang totoong paliwanag ang artikulo kung bakit ang pinakabagong insidenteng ito ay senyales ng isang bagong pandaigdigang digmaan. Ibig sabihin, makatarungang sabihing hindi. Hindi nagsisimula ang ikatlong digmaang pandaigdig. Parang ganon. Habang maaring ginamit ng Economic Times ang nakagugulat na pamagat, maaaring hindi ito gaanong kalayo sa katotohanan gaya ng unang tingin. Hindi nagsisimula ang ikatlong digmaang pandaigdig sa pagbomba ng Russian jets sa Baltic at sagot ng NATO planes na nagpapabagsak sa kanila. Gayunpaman, hindi ganoon kalayo sa realidad ang salitang ikatlong digmaang pandaigdig. Isang kilalang Ruso ang naniniwalang nasa bingit ang mundo. Noong Hulyo 28, inilathala ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Rusya ang mga pahayag na ginawa ni Sergei Lavrov, ang Ministrong Panlabas ng Rusya, sa kanyang pagdalo sa ika-11 Terror Scientia National Educational Youth Forum. Karamihan sa mga pahayag na ito ay tumalakay si Lavrov tungkol sa digmaan.
At isa sa mga pangunahing sinabi niya ay ang sumusunod. Maraming mga political scientist, akademiko at eksperto ang seryosong nagsasabi na ang ikatlong digmaang pandaigdig ay hindi lang maiwasan, kundi nagsimula na sa mga bagong anyo. Nagsimula ito sa agresyon ng kanluran sa Yugoslavia noong 1900, 1979 sinundan ng Iraq, pagkawasak ng Libya, at pag-atake sa Syria. Ngayon, nasa kaguluhan ang mga bansang ito sa gitnang silangan. Siyempre, may halong paglalaro ng Russia ng sisihan laban sa kanluran sa mga pahayag na ito. Ang mismong pagbanggit ni Lavrov sa ikatlong digmaang pandaigdig ay may ibig sabihin na sa Russia, iniisip na magsisimula o nagsimula na ang ganitong digmaan. Wala pang nagbobotohan ng bomba ang Russia at NATO. Gayunpaman, ang pagpapadala ng Russia ng kanilang mga jet sa himpapawid ng NATO ay malinaw na pagtatangka upang subukan ang tugon ng NATO at mangalap ng impormasyon. Para saan? Para sa isang hinaharap na digmaan marahil? Hindi pa tiyak ang sagot. Naglahad din ang The Week ng ilang kawili-wiling punto sa isang artikulo noong Hulyo kung saan binanggit nito na marami ng labanan sa iba't ibang panig ng mundo. Posibleng nagsimula na ang ikatlong digmaang pandaigdig at hindi lang Russia at NATO ang sangkot dito. Sa gitnang silangan, nakikipaglaban ang Israel laban sa Iran at iba't ibang sekta ng mga teroristang Islamiko. Nakialam na rin ang Estados Unidos sa labang iyon. Matapos ang airstrike sa Houthi sa Yemen at pag-atake sa nuclear base ng Iran, gumanti ang Iran sa United States base sa Qatar. Kasalukuyang may digmaang pangkalakalan ang China laban sa Estados Unidos, ayon sa The Week. Dagdag pa rito, sinasabi ng marami na naniniwala ang mga taga-masid na naghahanda ang China na sakupin ang Taiwan pagsapit ng 2027 na halos tiyak na magdudulot ng paglahok ng Estados Unidos at iba pang mga kaalyadong kanluranin sa isang labanan. Nagpapadala ang Hilagang Korea ng sundalo sa Rusya para lumaban sa Ukraine. Ang kolektibong kanluran ay nagpapadala ng mga armas at tulong militar upang maprotektahan ng bansa ang sarili laban sa Rusya at makapaglunsad ng mga pag-atake sa teritoryo ng Rusya. At ngayon, ang mga fighter jet ng Rusya ay nagsisimula ng pumasok sa himpapawid ng NATO. Mukhang hindi na overacting ang usapan tungkol sa ikatlong digmaang pandaigdig. Maraming mga bansa ang naglalaban-laban ngayon at tila ang buong mundo ay sabay-sabay na nag-aabang. Parang pulburang handang sumabog. Ang isang pares ng Russian fighter jets na hinarang ng mga Italian F-35 ay hindi ba ang mitya na magsisindi sa pulburang iyon? Halimbawa rin ito ng matinding tensyon sa Europa, lalo na sa Baltic. Dapat tutukan ang rehiyong iyon para malaman ang ibig sabihin ng presensya ng Russian jet sa Baltic airspace. Sa totoo lang, ang Agosto 13 ay hindi naman unang beses na nangyari ito. Nabanggit na rin ang paglipad ng mga Hungarian jet para tugunan ang katulad na insidente ilang araw bago lumipad ang mga F-35 ng Italia. Noong Abril, iniulat ng Defense Post na dalawang typhoon ng United Kingdom Royal Air Force ang nag-intercept sa Baltic Sea. Napilitan silang harangin ang mga Russian jet ng 3 beses sa loob ng 2 araw, kabilang ang isang pares ng Su-30 Modernizirovanyi Komerchesky Indisky at isang Ilyushin, 20 M na eroplano para sa paniniktik at surveillance. Pagdating ng Hunyo 28, iniulat ng Kiev Independent na muling nagpalipad ng mga fighter jet ang Germany sa ibabaw ng Baltic Sea upang muling harangin ang isang Russian Ilyushin 20. Hindi ito mga hiwalay na insidente. May malinaw na pattern dito, kapwa sa ginagawa ng Russia at kung saan nila ito ginagawa. Target ng Russia ang rehiyon ng Baltic at alam ito ng mga nakatira sa mga bansang Baltic tulad ng Estonia, Lithuania at Latvia. Lahat ng tatlo ay dating mga estado ng Soviet. Hindi ito maganda, lalo na't isa. Sa dahilan ni Putin sa pagsakop sa Ukraine ay dahil dating bahagi ito ng Russia. Noong Marso 2000 at 25 iniulat ng British Broadcasting Corporation na naghahanda ang Baltic States laban kay Putin sa takot na sila ang sunod kung manalo ang Russia sa Ukraine, kasama rito ang misyon ng NATO sa pagbabantay ng himpapawid. Desisyon din ng Estonia na lagyan ng Dragon's Teeth ang tulay na naghihiwalay sa Russia bilang depensa laban sa tangke. Ito ay malinaw na palatandaan na naniniwala ang bansa na maaring dumaan ang Russia
anumang oras. Mula pa noong simula ng digmaan sa Ukraine, may mga babala na mula sa mga Baltic states na naniniwala silang sila na ang susunod sa plano ni Putin. Noong Hulyo 2022 iniulat ng Latvia Sabiedriskais Medijas na 30% ng Latvian-speaking sa Latvia ay naniniwalang susubukan ni Putin sakupin ang Baltic states. Hindi lang ito takot mula sa mga estadong iyon. Noong Hulyo, nagbabala si Kalihim General ng NATO na si Mark Rutte na maaaring subukan ng Russia na atakihin ang Estonia sa loob ng susunod na 5 hanggang 7 taon. Kung mabibigo ang NATO na dagdagan ang kolektibong paggasta sa depensa at paunlarin ang uri ng kahandaang militar na kailangan para mapigilan ang Russia sa kanilang mga plano. Kung mangyari ang pananakop na iyon, magpapagana ito ng Artikulo 5 ng NATO Charter na naguutos sa lahat ng miyembro na tumulong sa sinumang kasapi na inatake sa sarili nitong teritoryo. Gaya ng sinabi ni Rutte sa New York Times noong Hulyo, nakahanda na ang aming mga plano. Kung atakihin ang Estonia, mapanira ang aming sagot. Kung hindi iyon pakikipaglaban, usapan, ano pa? Mahalagang linawin na ang 2 Russian jet sa Baltic airspace ay hindi isang pag-atake. Karaniwan na ito at nakakabahala. Ang tila nangyayari ay sinusubukan ni Putin ang NATO habang sinusubukan niyang mangalap ng impormasyon tungkol sa rehiyon na pinaniniwalaan ng marami na susunod niyang tatargetin pagkatapos ng Ukraine. Inasahan ng leader ng Rusya na haharangin ng NATO ang Su-24 at Su-27 niya. Pero hindi niya inakala na Italianong F-35 ang gagawa nito. Hindi iyon magpapahinto sa kanya. Tiyak na magkakaroon pa ng mas maraming eroplanong pandigma ng Rusya na lilipad ng ilegal sa Baltic region, gaya ng nangyari bago pa ang insidente noong Agosto 13. Isa itong pagpapakitang pagsubok. Isang leader ng Rusya na nagmamayabang sa harap ng NATO habang tinatakot ang mga Baltic states na alam niyang wala namang tunay na Air Force maliban sa air policing mission na ibinibigay ng NATO para protektahan sila. Kung titingnan bilang isang hiwalay na insidente, ang pagharang ng mga F-35 sa mga Russian fighter jets sa himpapawid ng NATO ay isang pang-udyok. Pero hindi ito isang malaking insidente. Pero kapag isinama bilang bahagi ng mas malawak na kampanya ng paglabag sa himpapawid at retorika ng ikatlong digmaang pandaigdig, maaaring hindi nalalayo ang Economic Times sa katotohanan sa kanilang mapanulsol na headline gaya ng inaakala. Posibleng magsimula na ang ikatlong digmaang pandaigdig. May ilan pa ngang magsasabi na nangyayari na ito at oras na lang ang hinihintay bago maging direktang kalahok sa labanan ang mga estado ng Baltiko. Pero baka hindi na magkaroon ng pagkakataon si Putin na palawakin pa ang kanyang digmaan sa Ukraine papasok sa mga hangganan ng NATO. Ang kapit ng leader ng Russia sa kapangyarihan ay nahaharap sa pinakamalaking banta sa loob ng mga dekada. Kumakalat ang mga bulong ng kudeta sa Moscow at malapit ng pagtaksilan si Putin. Alamin kung ano ang nangyayari sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa labanan sa pagitan ng NATO at Russia.